What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel. And welcome sa episode 21 ng The Vessel series. Wow, 21 na tayo guys. Okay, quick update. Under 4 weeks out ako sa first show, 8 and 9 sa second and third. Sorry, last week hindi ako masyado nakapag-film. Well, hindi talaga ako nakapag-film kasi took a quick vacation kasi I just got a year older and kasama ko si Paula. So, hindi na ako nag-film kasi, parang gusto ko i-enjoy talaga yung moment. And during the weekend, nagkita kami ni Grant, yung coach ko. But we weren't able to film din kasi medyo nagmamadali. May mga oras. But mag-overlay ako dito ng mga photos. Took some nice photos nung vacation and nung nagkita kami ni Grant. May onting shots din. So, yun lang yung basically ang update sa buhay ko. Feeling ko I've been living na sa kotse and sobrang busy ng mga, ewan ko, ayoko na magreklamo. I just have to coexist with everything. Kaya yun, I'm going ngayon sa work and it's a Monday. Hopefully, I survive through the day. Alright guys, pre-workout meal as usual, kamote. Ay shish, ang sarap. Tsaka chicken breast. Pero recently, meron akong ginagawang semi-hack. Discover ko yung miso soup. So, instant miso soup to. Nilalagay ko lang sa disposable na cup. Tapos niinom ko. Maganda siyang pang busog. So, ayun, I guess pagka naka-diet kayo, tapos mababa na rin yung calories nyo, sobrang baba, ganun. Try nyo mag-incorporate ng soup, veggies, of course, pa-volume and pampabusog. Okay guys, nandito tayo ngayon sa SM Manila ulit. Honestly, medyo wala ako sa mood mag-film kasi sobrang hectic talaga recently ng mga araw. And minsan pagka nagbubuhat, gusto ko lang ilagay yung sarili ko dun sa zone. Alam mo yun, para makapag-perform ako ng maayos habang nagtitrain. Kasi at the end of the day, ito pa rin yung pinaka-importante pagdating sa prep is makapag-perform sa gym. Especially kung bumababa na yung calories, humihina, ganyan, lalambot or whatever. But as much as possible, iniwasan natin yun. Kaya gusto ko sometimes or gusto ko most of the time na pagka magbubuhat lang talaga. No distractions, no whatever, ganyan. Kaya gusto ko rin sana may mag-film for me. Kaso wala, hindi natin yun afford and hindi pa, alam mo, hindi pa practical. Hindi ko nga nadala yung big camera ko eh. Ito lang nadala ko. Hopefully, maganda pa rin siya for you guys. But, ayun, sige. I'll try to film whatever I can and buhat na tayo. Hi guys, sorry. Hindi ko na natapos yung workout kanina. Nalobat yung aking mini camera.
Um, almost 6 p.m. uwi na ako kasi may ano pa kami, may semi-date night pa kami ni Paula later. Alam nyo, ang hirap. Well, ito, I just wanna be real again, ha? Hindi magiging Bon Campus vlog to without drama. But, ayun, maraming beses ako napaisip kung tutuloy ko pa ba tong prep. Sabi ko sa sarili ko noon, ano, pag nagsasuffer na yung performance ko sa work or relationships, tigil ko na. And slowly nararamdaman ko na siya. Hindi naman to the point na suffering, I guess. But nararamdaman ko na siya talaga. And alam niyo yun, parang ilang beses ako nag-isip kung worth it pa ba, kung worth it pa ba to ng, alam mo yun, ng extra work. But nire-relate ko siya sa pursuit ko dito sa content game ko. Na parang, dito rin naman eh, parang nahihirapan din ako, wala namang madali. You need to put the extra work in, I guess. And I don't know, hindi ko pa siya napoprove sa sarili ko, but yun lang din yung tinuro sa akin. Kaya parang tinatry ko siyang i-apply dito sa content ko, parang sa consistency ko sa paggawa ng content and sa prep na rin, I guess. Pero truth be told, sometimes na overwhelmed na rin talaga ako sa, alam mo yun, sa lahat ng responsibilities na binigay sa akin and mga kinuha ko. Pero alam niyo yun, I thank God every day na meron akong ganong opportunities. Sometimes pagka mahirap na or nahihirapan na ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko na before, pinagdadasal ko kung nasan ako ngayon. And pag nagreklamo ko ng nagreklamo, parang madidefeat yung purpose ng prayers ko before. And hopefully someday naman yung mga pinagdadasal kong ma-achieve. Pagdating ko doon, nahihirapan. For sure, mahirapan din ako doon. But hopefully maalala ko yung mga moments na to. And magamit ko siya as anchors para ituloy ko lang talaga. So I guess kung umabot kayo dito, kung nakita nyo to, kung you feel the same or relatively the same, tuloy lang tayo lahat. Ayun, uwi na ako kasi baka ma-traffic pa ako. Tama na tong drama. Hey, yo! So, it's currently the next day. Sorry, hindi ako nakapag-film na kagabi. Nagpamasahe kami ni Paula. Tapos, hassle guys, may bumangga sa akin. Thankfully, wala naman nasaktan kahit yung mga bumangga sa akin. But anyway, mag-gym na ako ngayon kasi medyo maluwag yung schedule ko for today. So, sabayan ko na si Paula magbuhat this morning. Tapos later pupunta tayong office. So, quickie push session lang kasi sayang eh, kesa mamaya pa ako buhat 'di ba kung kailan hectic na. Para sa extra push, meron tayong inspiration sa mga buhats natin today. So sige, kain lang ako and I'll see you guys in the gym. So nandito na tayo ngayon sa gym. Still waiting for the equipment. Siguro training update na lang muna tayo. Recently, um, medyo matagal na talaga yung mga sessions ko sa gym. Parang tumatagal na siya. Usually, nag 1 hour 30 minutes. Ngayon, naabot ako ng 1 hour 40 hanggang 2 hours, especially pagka legs. Kasi nga, like I mentioned sa kahapon, nung nagtitrain ako, parang sinasike up ko yung sarili ko. And ramdam na ramdam ko na talaga yung walang energy. Kaya sometimes, parang I take more time or I take longer rest periods para makapag-perform ng maayos sa mga sets and hindi masayang yung mga sets. So, ayun. Basically, I guess somewhat nag improve pa rin naman yung ibang lifts. And some lifts, hindi naman bumababa. Thankfully, hindi bumababa yung weight dahil nga sa longer rest periods. But at least, di ba, namamatch ko yung performance ko no previous weeks. Ayun, yun lang yung training wise. Hopefully, pagka nagka-cut down din kayo, keep that in mind kasi pag hindi ka na nag-perform ng maayos sa gym, most probably dun ka maglo-lose ng muscle mass. O nga pala, nagre-rewatch ako ng
Slam Dunk. So, hindi naman nagre-rewatch kasi nga parang hindi ko naman siya napanood at its entirety. Pero napanood ko kasi yung Tagalog version ng bata ako. So, pinapanood ko siya ulit sa Netflix pag nagka-cardio. Wala lang, nakakatawa lang. Good times. Anyway, tara, buhat na. Oh, mm, 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 mm.